Si Aling Teresa ay isang byuda na naninirahan sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Matapos pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakakalipas, ibinuhos niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mga kandila, ang tanging sining na kanyang natutunan mula sa kanyang ina. Ang kanilang bahay ay puno ng mga lumang kagamitan sa paggawa ng kandila at mga hulmahan na minana niya sa kanyang mga magulang. Bagamat hindi kalakihan ang kita mula sa pagtitinda ng kandila, sapat ito upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan niya, at ng kanyang 2 anak na parehong nag-aaral sa elementarya. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawalan ng pag-asa si Aling Teresa. Maaga siyang gumigising araw-araw para ihanda ang mga materyales na gagamitin sa paggawa ng kandila. Madalas siyang makitang abala sa kanyang munting tindahan sa tabi ng kanilang bahay, kung saan iba't ibang kulay at hugis ng kandila ang kanyang itinitinda. Malaki ang pagpapahalaga niya sa kanyang trabaho, hindi lamang dahil ito ang kanilang ikinabubuhay, kundi dahil ito rin ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, at pagkakataon na maipakita ang kanyang pagkamalikhain. Mama, bakit po ba ang dami ninyong ginagawang kandila kahit hindi naman undas? Tanong ng kanyang bunso isang umaga habang pinapanood ang kanyang ina, na nagbubuhos ng tunaw na wax sa mga hulmahan. Ngumiti si Aling Teresa habang maingat na inaayos ang mga pabilo. Kasi anak, ang bawat kandila ay parang liwanag na nagbibigay pag-asa at init sa bawat tahanan. Gusto ko, kahit papaano, maging bahagi tayo sa pagbibigay liwanag sa ating mga kapitbahay. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, lalo pang pinagsikapan ni Aling Teresa na palaguin ang kanyang maliit na negosyo. Ang simpleng paggawa ng kandila ay unti-unting naging isang paraan para makatulong sa kanyang kapwa, lalo na tuwing may mga okasyon at kapistahan sa baryo. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng paggawa ng kandila, nagpasya si Aling Teresa na maglakad sa gubat na katabi ng kanilang nayon upang mangolekta ng mga sariwang halaman at dahon. Plano niyang gamitin ang mga ito bilang natural na pampabango para sa kanyang mga kandila. Ang paglalakad sa kalikasan ay nagbibigay din sa kanya ng pagkakataon upang makapag-isip at makapagpahinga. Habang masinsinang naghahanap ng mga halaman na may mabangong amoy, nakarinig si Aling Teresa ng isang mahina at nanghihinang tinig mula sa ilalim ng mga dahon. Tulungan niyo po ako, ang tinig ay mahina, puno ng paghihirap at sakit. Napahinto si Aling Teresa, ang kanyang puso ay napuno ng pag-aalala. Maingat niyang sinundan ang pinanggagalingan ng tinig, hanggang sa marating niya ang isang maliit na nilalang na nakakubli sa ilalim ng mga dahon. Ang nilalang, isang duwende, ay mukhang nahihirapan at nangangailangan ng tulong. Anong nangyari sa iyo? Maingat na tanong ni Aling Teresa habang dahan-daang inaalis ang mga dahon upang masilayan ng maayos ang nilalang. Ang duwende, na ang pangalan pala ay Tanglaw, ay nagsalita ng paos, nawawala po ako at naligaw. Matagal na akong naglalakbay at nanghihina na ako dahil wala akong makain o mainom. Hindi nagdalawang isip si Aling Teresa. Marahan niyang inangat si Tanglaw at dinala sa kanyang bahay. Sa buong paglalakad pabalik, hindi niya maiwasang mag-alala para sa duwende. Wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng mga duwende ngunit determinado siyang tulungan si Tanglaw na makarecover. Pagdating sa bahay, inihanda ni Aling Teresa ang isang komportableng lugar para kay Tanglaw sa isang sulok ng kanyang sala. Nilagyan niya ito ng malambot na tela at unan para sa maliit na bisita. Magpahinga ka muna dito. Kukunin ko ang ilang pagkain at tubig para sa iyo, sabi ni Aling Teresa habang tinutulungan si Tanglaw na makapwesto ng maayos. Sa mga panahon ng pangangailangan, dapat tayong magtulungan, dagdag pa ni Aling Teresa, habang inihahanda ang pagkain para kay Tanglaw. Bagaman may mga pangamba siya sa responsibilidad na ito, nanaig ang kanyang natural na pagiging mapagmalasakit. Habang pinapanood niya si Tanglaw na kumakain, naramdaman ni Aling Teresa ang kasiyahang dala ng pagtulong sa iba. Hindi siya nag-iisip ng anumang kapalit o mga posibleng kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Para sa kanya, sapat na ang makita na unti-unting lumalakas ang nilalang na nangangailangan ng tulong. Ang kanyang simpleng buhay bilang tagagawa ng kandila, ay nagbigay daan sa isang hindi inaasahang pagkakataon upang magbigay ng kabutihan, isang pagkakataon na tinanggap niya ng buong puso. Sa tahimik na gabi, habang ang maliwanag na buwan ay nagbigay liwanag sa buong silid, magkatabi sa lumang sopa sina Aling Teresa at Tanglaw. Sa loob ng ilang araw mula nang siya'y matagpuan, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Tanglaw sa pag-aalaga ni Aling Teresa. Aling Teresa, napakabait sa akin,
Panimula ni Tanglaw, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Paano ko kaya ito mababayaran? Ngumiti si Aling Teresa, walang anuman yun Tanglaw. Tulong lang sa kapwa, iyan ang natutunan ko sa aking mga magulang. Nag-aalangan man, ngunit daman ni Tanglaw na ito na ang tamang sandali upang mag-alok ng isang bagay na maaaring magbago sa buhay ni Aling Teresa. Dahil sa iyong kabutihan, nais kong mag-alok ng isang bagay. May kakaiba akong imbitasyon para sa iyo. Napatingin si Aling Teresa sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kuryosidad. Anong imbitasyon iyan, Tanglaw? Nais kong dalhin ka sa aming kaharian, sa isang tagong bahagi ng gubat kung saan kami mga duwende naninirahan. Doon, may mga lihim kami sa paggawa ng mga kandila na may iba't ibang kapangyarihan at bisa. Paliwanag ni Tanglaw, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. Ang alok ay tila isang kathang-isip para kay Aling Teresa. Mga kandilang may kapangyarihan. Hindi ko yata maintindihan Tanglaw. May mga kandila kaming nagdudulot ng mahimbing na pagtulog, may mga kandila rin na maaaring magdala ng kaginhawahan o proteksyon laban sa masasamang espiritu, detalyadong paliwanag ni Tanglaw. Ang mga kandilang ito ay bahagi ng aming mahika at tradisyon. Hinawakan ni Aling Teresa ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig. At bakit mo nais ipakita sa akin ang mga ito Tanglaw? Dahil nakita ko ang iyong kabutihan at sipag. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming kaalaman, maaari mong mapabuti pa ang iyong pamumuhay at makatulong sa mas marami pa sa iyong kapwa, sabi ni Tanglaw, tumingin ng diretso sa mga mata ni Aling Teresa. Pinag-isipan ito ni Aling Teresa. Ang pagtuklas sa isang bagong mundo ng mahika at paggawa ng kandila ay maaaring magbukas ng maraming oportunidad, hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin para sa kanyang mga anak. Ito ba'y ligtas Tanglaw? At paano kung may mangyari sa akin? Lubos kong ipinapangako Aling Teresa, na ikaw ay nasa mabuting kamay. Ako at ang aking mga kasamahan ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at gabay sa iyong pagbisita, tiyak na sagot ni Tanglaw. Matapos ang ilang sandaling pagninilay, tumango si Aling Teresa. Sige Tanglaw, tatanggapin ko ang iyong alok. Nais kong makita at matutunan ang iyong mga lihim sa paggawa ng kandila. Ngumiti si Tanglaw, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng kaluwagan at kasiyahan. Salamat Aling Teresa, hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito. Ito'y magiging isang paglalakbay na hindi mo malilimutan. Sa gabing iyon, habang pumipikit para matulog, puno ng pagtataka at pag-asa ang puso ni Aling Teresa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa tagong kaharian ng mga duwende, ngunit determinado siyang harapin ang anumang hamon para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa pagsikat ng araw, nagtungo sina Aling Teresa at Tanglaw sa gilid ng gubat kung saan bihirang magpunta ang mga tao. Habang naglalakad, ramdam ni Aling Teresa ang kaba at sabik na magkahalong emosyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat asahan sa kakaibang paglalakbay na ito. Tanglaw, gaano kalayo pa ang ating lalakarin? Tanong ni Aling Teresa, habang iniiwasan ang mga sanga at ugat na nakaharang sa kanilang daan. Hindi na po kalayuan Aling Teresa. Mayroon lang tayong dadaan ng lihim na pintuan na itinago ng mahika ng aming mga ninuno, sagot ni Tanglaw, na nakangiti sa kanya ng nakakaingganyong ngiti. Matapos ang ilang minuto, huminto si Tanglaw sa harap ng isang malaking puno na tila ordinaryo lang sa paningin ng iba, ngunit para kay Tanglaw, ito ay isang mahalagang landmark. Narito na po tayo, sabi niya, sabay hawak sa isang partikular na ugat ng puno. Biglang lumitaw ang isang pintuang kahoy mula sa wala, na para bang isang ilusyon. Napaatras si Aling Teresa sa gulat. Ay, paano? Mahika, Aling Teresa. Parte ito ng aming mundo, paliwanag ni Tanglaw habang binubuksan ang pintuan. Halika, huwag kang matakot. Dahan-daang sumunod si Aling Teresa. Pagtawid nila sa pintuan, agad silang napalibutan ng isang kahanga-hangang tanawin. Ang kaharian ng mga duwende ay isang malawak na hardin na puno ng makukulay na bulaklak, at mga punong kumikislap sa ilalim ng araw na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang bawat halaman at bulaklak ay tila kumikinang at umiilaw sa sariling ningning. Tanglaw, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, bulong ni Aling Teresa, habang nakatitig sa paligid na puno ng kabigha-bigha ng mga ilaw at kulay. Maligayang pagdating sa kaharian ng mga duwende, Aling Teresa, masayang sabi ni Tanglaw. Dito, bawat duwende ay may kanya-kanyang gawain at responsibilidad sa pagpapanatili ng kagandahan at kapayapaan ng aming mundo.
Habang naglalakad sila sa mga landas ng kaharian, naamoy ni Aling Teresa ang iba't ibang uri ng kandila. May mga kandilang may amoy ng sariwang damo, mga bulaklak, at iba pang kakaibang pabango na hindi niya pa nararanasan noon. Ang bawat amoy ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng nakakapagpakalma at nakakasaya din. Tanglaw, paano ninyo nagagawa ang mga kandilang ito? Tanong ni Aling Teresa, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Sa aming kaharian, mayroon kaming mga lihim na sangkap at sinaunang pamamaraan na ibinahagi mula sa mga naunang henerasyon ng mga duwende, sagot ni Tanglaw. Ang bawat kandila ay hindi lamang basta ginagawa, kundi may kasamang dasal at ritual para magkaroon ng espesyal na epekto. Napaisip si Aling Teresa sa posibilidad ng pagdadala ng mga natutunang pamamaraan sa kanyang sariling paggawa ng kandila. Ang kaalaman na kanyang makukuha dito ay tiyak na magbabago sa kanyang munting negosyo at maaaring magdala ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Tanglaw, maraming salamat sa pagdala mo sa akin dito. Hindi lamang ito isang paglalakbay, kundi isang pagbubukas ng bagong mundo ng mga posibilidad, sabi ni Aling Teresa. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ngumiti si Tanglaw, at ako rin ay nagpapasalamat sa iyo, Aling Teresa. Ang pagtutulungan at pagbabahagi ng kaalaman ay nagpapayaman sa ating lahat. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at habang lumalalim ang kanilang pagpasok sa kaharian, ipinakita ni Tanglaw ang iba't ibang lugar kung saan ginagawa ang mga kandila. Napadaan sila sa isang malawak na lugar na puno ng mga mesa, na may iba't ibang hugis at sukat ng molde para sa kandila. May mga duwende na abala sa pagtimpla ng mga wax at iba pang sangkap, habang ang iba naman ay masinsinang nag-aaral ng mga lumang libro at scroll. Ang bawat duwende dito ay may kanya-kanyang talento sa paggawa ng kandila, paliwanag ni Tanglaw. May mga nagdadalubhasa sa paghahalo ng mga bango, mayroon namang mga bihasa sa paghubog at disenyo ng mga kandila. Sa isang sulok, may isang grupo ng mga duwende na nagtatrabaho sa isang malaking molde. Lumapit si Aling Teresa upang mas maigi itong masilayan. Ang molde ay inukit mula sa isang malaking bato at may komplikadong disenyo. Ang kandilang ito ay tinatawag naming liwanag ng gabi, sabi ng isang duwende na lumapit upang sila'y batiin. Ginagamit ito upang magbigay ng proteksyon sa mga gubat at nayon sa paligid ng kaharian sa panahon ng dilim. Habang ipinapaliwanag ng duwende ang proseso, nakaramdam si Aling Teresa ng paghanga at inspirasyon. Kakaiba talaga ang inyong mga pamamaraan. Sana'y matutunan ko rin ang ilan sa inyong mga teknik upang madala ko sa aking munting tindahan sa nayon. Tiyak na marami kang matututunan dito, Aling Teresa, sagot ni Tanglaw. Habang naglilibot pa sila sa iba't ibang bahagi ng kaharian, ipinakilala ni Tanglaw si Aling Teresa sa ilang matatandang duwende na mga guro, at tagapangalaga ng mga lihim na kaalaman ng kaharian. Ang mga matatanda ay mainit na tinanggap si Aling Teresa at nagpahayag ng kanilang kahandaang magbahagi ng kanilang kaalaman. Sa kanilang paglibot, dinala ni Tanglaw si Aling Teresa sa isang tahimik na hardin, kung saan lumalaki ang mga espesyal na halaman na ginagamit nila sa paggawa ng kandila. Ang bawat halaman ay may taglay na natatanging katangian, at ang mga bulaklak at dahon nito ay ginagamit para magbigay ng natatanging bango at kapangyarihan sa kandila. Halimbawa, ang halamang ito, itinuro ni Tanglaw ang isang maliit na bulaklak na kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Kapag inilagay sa kandila, nagbibigay ito ng kapayapaan at pampalakas ng loob sa sinumang nasa paligid nito. Kamangha-mangha, bulong ni Aling Teresa, habang dahan-daang hinahaplos ang mga dahon ng halaman. Ang galing lang talaga, na sa simpleng halaman ay may ganitong kapangyarihan. Habang papalubog ang araw, nagkaroon si Aling Teresa ng mas malalim na pagpapahalaga sa kultura at sining ng mga duwende. Ang kanyang isipan ay puno ng mga bagong ideya at inspirasyon na maaari niyang dalhin pabalik sa kanyang baryo. Nang sila'y magpaalam sa hardin, ngumiti si Tanglaw, may isa pa akong lugar na nais ipakita sa iyo bago tayo maghapunan. Isang lugar na tiyak kong magugustuhan mo. Curious at excited, sumunod si Aling Teresa kay Tanglaw, handa na sa susunod na sorpresa sa kanyang di malilimutang paglalakbay sa kaharian ng mga duwende. Dinala ni Tanglaw si Aling Teresa sa isang malaking silid na tila isang aklatan, ngunit sa halip na mga libro, puno ito ng mga garapon at bote na naglalaman ng iba't ibang kulay at amoy ng mga wax. Ang silid ay bahagyang madilim ngunit maayos na naiilawan ng mga kandilang nakasindi sa paligid, na nagbibigay ng mahiwagang aura sa buong kapaligiran. Ito ang aming silid ng mga formula,
sabi ni Tanglaw habang ipinapakita kay Aling Teresa ang mga shelves na puno ng mga bote. Dito namin tinatago ang mga lihim na sangkap at kombinasyon para sa aming espesyal na mga kandila. Habang lumalapit sila sa isang mesa, kinuha ni Tanglaw ang isang bote na naglalaman ng asul na likido at ipinaliwanag. Halimbawa, ito ay esensya ng gabi ng bituin, isang kandila na kapag sinindihan sa mga gabing walang buwan, lilikha ito ng mga ilaw na tila mga bituin sa kalangitan. Napamangha si Aling Teresa sa kanyang narinig at nakita. Talaga bang posible yun, Tanglaw? Tanong niya, hindi makapaniwala sa mahiwagang kakayahan ng mga kandila. Oo, at hindi lamang iyon, sagot ni Tanglaw, habang ipinapakita pa ang iba pang mga garapon na may iba't ibang laman. Bawat isa sa mga ito ay may kani-kanyang kapangyarihan at gamit, depende sa pangangailangan ng aming komunidad. Nagpatuloy si Tanglaw sa pagpapakita kay Aling Teresa ng iba't ibang uri ng kandila na ginawa nila, mula sa mga kandilang pampagaling hanggang sa mga kandilang nagdadala ng swerte o nagpapalakas ng loob. Bawat isa ay may kaakibat na kwento at proseso ng paggawa. Habang lumilipas ang oras, unti-unting natutunan ni Aling Teresa ang kahalagahan ng bawat sangkap na ginagamit sa paggawa ng kandila. Hindi lamang basta paghahalo ng wax at pabango, kundi isang masalimuot na sining na nangangailangan ng kaalaman, pasensya, at dedikasyon. Tanglaw, maraming salamat sa pagpapakita sa akin ng inyong mga lihim, sambit ni Aling Teresa na puno ng paghanga. Sana'y maibalik ko ang lahat ng ito sa aking lugar at magamit ang natutunan para makatulong din ako sa aking mga kapitbahay. Aling Teresa, sigurado akong magagawa mo iyon, sabi ni Tanglaw na may ngiti. At kapag handa ka na, maaari kang bumalik dito upang matuto pa ng higit. Bago matapos ang kanilang araw sa silid ng mga formula, inalok ni Tanglaw si Aling Teresa ng ilang ng mga sangkap na maaari niyang dalhin pabalik sa kanyang baryo. Gamitin mo ang mga ito para magsimula. At tandaan mo, palagi kang malugod na bumalik dito sa aming kaharian. Habang naglalakad pabalik sa kanyang pansamantalang tuluyan sa kaharian ng mga duwende, puno ng pasasalamat at inspirasyon si Aling Teresa. Ang kanyang puso at isipan ay nag-uumapaw sa mga ideyang nais niyang ipatupad sa pagbabalik niya sa kanyang baryo. Ang paglalakbay na ito, na nagsimula bilang isang simpleng pagtulong, ay nagbukas ng bagong landas ng pagkatuto at posibilidad para sa kanya at sa kanyang komunidad. Sa sumunod na umaga, pagkatapos ng isang masaganang almusal na inihanda ng mga duwende, nagtungo sina Aling Teresa at Tanglaw sa isang espesyal na lugar sa kaharian kung saan ginagawa ang mga scented candles. Punong-puno ito ng bango mula sa iba't ibang halaman at asensya na nagbibigay ginhawa at kasiyahan sa damdamin. Sinimulan ni Tanglaw ang pagtuturo sa paggawa ng kandila na may halong lavender. Ang lavender ay kilala sa pagbibigay ng relaksasyon at ginhawa sa isip. Ito ay perpekto para sa mga kwarto, sala, at banyo dahil sa nakakapagpakalma nitong epekto, paliwanag niya habang itinuturo kung paano ihalo ang wax at lavender essence. Habang ginagawa nila ang kandila, hindi may pinta ang pagkamangha sa mukha ni Aling Teresa. Napakabango pala nito, Tanglaw. Siguradong magugustuhan ito ng aking mga anak at mga kapitbahay. Tama ka, Aling Teresa. Ito'y makakatulong talaga para makapag-relax sila, tugon ni Tanglaw, natutuwa sa positibong reaksyon ni Aling Teresa. Sunod nilang ginawa ang kandila na may halong eucalyptus. Ang eucalyptus naman ay nakaka-refresh at nakakabuhay ng dugo. Maganda ito para sa mga banyo at mga opisina at nakakatulong din pala ito sa pagginhawa ng barado na ilong, dagdag ni Tanglaw habang itinuturo kung paano ang tamang pag-blend ng eucalyptus oil sa wax. Ang bango nito, parang nakakadagdag ng sigla, komento ni Aling Teresa habang inaamoy ang halo. Ipinagpatuloy nila ang paggawa ng mga kandilang vanilla, citrus, at rose. Bawat isa ay may kani-kanilang layunin at pinakaangkop na lugar na paglalagyan. Ibinahagi ni Tanglaw ang mga tiyak na teknik sa pagtitimpla ng mga iba't ibang scents upang makamit ang pinakamabuting epekto. Habang abala sa paggawa, nagkaroon ng malalimang pag-uusap ang dalawa. Ibinahagi ni Aling Teresa ang kanyang mga pangarap para sa kanyang negosyo at ang kanyang adhikain na makatulong sa kanyang mga kapwa. Tanglaw, umaasa akong sa tulong ng iyong kaalaman, mas mapapabuti ko pa ang aking hanap buhay at maging ang buhay ng aking mga kapitbahay. Aling Teresa, iyan ang diwa ng aming kaharian, ang magbahagi ng kaalaman at makatulong sa iba, sagot ni Tanglaw, humahanga sa determinasyon at kabutihan ni Aling Teresa. Sa buong araw, napuno ng mga bago at kagiliw-giliw na impormasyon ang isipan ni Aling Teresa.
Bawat sento amoy ay hindi lamang nagdala ng bango, kundi pati na rin inspirasyon at mga bagong ideya para sa kanyang munting negosyo. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa, hindi lamang para sa kanyang sariling kapakanan kundi para sa buong komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Sa pagpapatuloy ng kanilang araw, dinala ni Tanglaw si Aling Teresa sa isang lugar kung saan itinatago ang iba't ibang uri ng wax na ginagamit sa paggawa ng mga kandila. Ang lugar na ito ay tila isang imbakan ng likas na kayamanan, mayroong mga shelves na puno ng garapon at lalagyan ng mga kakaibang wax mula sa mga bulaklak, prutas, at espesyal na puno. Aling Teresa, ang bawat uri ng wax na ito ay may kani-kanyang katangian at gamit. Halimbawa, ang wax mula sa bulaklak ng gabi ng pag-asa, ay nakakatulong upang magdulot ng masarap na pagtulog, paliwanag ni Tanglaw habang ipinapakita ang isang kulay lilac na wax. Nakikinig ng mabuti si Aling Teresa, habang kinukuha ni Tanglaw ang isa pang garapon. At ito naman, mula sa prutas ng halik ng araw, ay nagbibigay ng enerhiya at sigla sa sinumang makakaamoy ng kandilang gawa rito. Napakabisi nito lalo na sa umaga. Sa bawat uri ng wax na ipinapakita, lumalawak ang pangunawa ni Aling Teresa sa kahalagahan ng tamang pagpili ng mga materyales sa paggawa ng kandila. Napagtanto niya na hindi lamang pala simpleng pagtunaw at paghalo ang paggawa ng kandila, kundi isang sining na nangangailangan ng malalim na kaalaman at pag-unawa sa mga likas na elemento. Talagang kahanga-hanga Tanglaw. Hindi ko akalain na may ganito palang kaibahan sa mga wax, sabi ni Aling Teresa, puno ng pagtataka at paghanga. Nagpatuloy si Tanglaw, kaya naman Aling Teresa, nais kong bigyan ka ng iba't ibang uri ng wax at mga esensya upang maipagpatuloy mo ang pag-aaral at eksperimento sa iyong sariling tahanan. Ito'y makakatulong sa iyong negosyo at sa pagbibigay ng bagong karanasan sa iyong mga kliyente. Labis ang pasasalamat ni Aling Teresa habang tinatanggap ang mga garapon ng wax at bote ng esensya na iniaabot ni Tanglaw. Maraming salamat Tanglaw. Hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan at pagtitiwala. At bilang karagdagang suporta, nangako si Tanglaw na dadalawin si Aling Teresa buwan-buwan upang magbigay ng karagdagang supply ng mga scent at wax. Nais kong siguraduhin na hindi ka mauubusan ng mga materyales at magpapatuloy ang iyong paggawa ng mga kandila. Habang papalapit ang kanilang pagtatapos sa kaharian, puno ng inspirasyon at bagong kaalaman si Aling Teresa. Naramdaman niya ang isang bagong simula para sa kanyang negosyo at isang bagong pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang mga pangako ni Tanglaw ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng materyales kundi pati na rin ng patuloy na gabay at suporta. Habang naglalakad papunta sa portal pabalik sa kanyang mundo, dala ni Aling Teresa ang mga garapon at bote ng mga espesyal na wax at esensya. Buo ang loob at determinadong dalhin ang kanyang sining sa mas mataas na antas. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa hindi inaasahang pagkakaibigan, at sa mga bagong oportunidad para sa kanya at sa kanyang komunidad. Matapos ang mahiwagang karanasan sa kaharian ng mga duwende, bumalik si Aling Teresa sa kanyang baryo, dala ang mga espesyal na wax at mga esensyang nakuha niya roon. Ngunit napagpasyahan niyang panatilihin ang lihim ng mga mahiwagang kandila sa pagitan lamang niya at ng kanyang mga anak. Nais niyang protektahan ang kaalaman at tiyakin na ito'y gagamitin sa mabuti at hindi sa maling paraan. Pagdating sa bahay, agad niyang tinawag ang kanyang mga anak, sina Lito at Maria, sa kanilang maliit na work area kung saan sila gumagawa ng mga kandila. Mga anak, may mahalaga akong ibabahagi sa inyo. May natutunan akong mga bagong pamamaraan sa paggawa ng kandila mula sa kaharian ng mga duwende. Ngunit, ito ay dapat manatiling lihim natin, pahayag ni Aling Teresa. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Sina Lito at Maria, na parehong may pagkausyoso at pagmamahal sa kanilang ina, ay agad na tumugon. Opo inay. Ano po ba ang mga ito? Tanong ni Maria. Ang kanyang mata ay kumikislap sa pagkasabik. Ipinaliwanag ni Aling Teresa ang tungkol sa iba't ibang uri ng wax at esensya na dala niya. Isa-isa niyang inilabas ang mga garapon at bote na naglalaman ng mga espesyal na sangkap. Una, itong lavender, para sa relaxation at pagtanggal ng stress, at ito naman, sabay abot sa bote ng eucalyptus, ay para sa mga may karamdaman tulad ng sipon, dahil makakatulong ito sa paghinga. Dahan-dahan niyang ipinakita ang bawat esensya, vanilla na nakakapagbigay ginhawa, citrus para sa dagdag enerhiya, at rose para sa pagpapakalma at pagmamahal. Bawat isa ay may kakaibang epekto na tiyak na magugustuhan at makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Kailangan nating gamitin ang mga ito ng maingat at responsableng paraan. Hindi lahat ng tao ay maaaring handa para sa epekto ng mga ito, paalala niya sa mga bata. Sumang-ayon si Lito. Naiintindihan po namin, inay. Exciting po itong mga natutunan ninyo. Habang sinisimulan nilang gumawa ng mga unang batch ng kandila gamit ang natutunang teknik, nagtulungan sila sa paghahalo at pagbubuhos ng wax sa mga molde. Tinuruan ni Aling Teresa ang kanyang mga anak sa bawat hakbang, mula sa tamang temperatura ng pagtunaw ng wax hanggang sa paghalo ng mga esensya. Ang paggawa ng mga ito ay parang pagluluto rin, kailangan ng eksaktong sukat at tiyempo, paliwanag niya habang maingat na inaamoy ang halo para tiyakin ang timpla. Sa bawat kandilang nabuo, nadama ni Aling Teresa ang isang malalim na kasiyahan hindi lamang dahil sa bago niyang kaalaman, kundi dahil sa pagkakataong ito na ibahagi ito sa kanyang mga anak. Nakita niya ang potensyal ng bawat kandila na magdala ng saya, ginhawa, at lunas sa kanilang munting pamayanan, kahit na sa ngayon, ito ay mananatiling lihim sa kanilang pamilya. Sa pagtatapos ng araw, tumingin si Aling Teresa sa paligid ng kanilang work area na ngayon ay puno ng mga bagong scent at kulay. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon na ipagpatuloy ang kanilang bagong natutunang sining at magbigay ng ilaw at kaginhawaan sa kanilang tahanan at sa mga piling kapitbahay na kanyang pinagkakatiwalaan. Matapos ang ilang linggo ng paghahanda at pagsisikap, handa na si Aling Teresa na ipakilala ang kanyang mga bagong kandila sa baryo. Sa una, dala ng pagkamangha sa bagong uri ng produkto, nag-aalangan ang mga kapitbahay niyang subukan ang mga ito. Hindi kasi nila kaagad naunawaan ang konsepto ng mga scented candles na mayroong espesyal na epekto. Isang hapon, habang nagtitinda si Aling Teresa sa maliit niyang pwesto sa palengke, lumapit ang isa sa mga suki niyang si Aling Lourdes. "Teresa, ano ba yung mga bago mong kandila? Iba't iba ang kulay at amoy usisa ni Aling Lourdes, habang isa-isang inaamoy ang mga kandila. "Oo, Aling Lourdes. May dagdag na mga halimuyak ang mga kandilang ito na nakakatulong sa iba't ibang bagay. Halimbawa, itong lavender ay makakatulong sa mas mahimbing na pagtulog," paliwanag ni Aling Teresa, habang maingat na ipinapaliwanag ang bawat scent. "Mahimbing na pagtulog. Ay, baka pwede ko iyang subukan. Hirap kasi akong matulog sa gabi," tugon ni Aling Lourdes, na may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mukha. "Subukan niyo po, Aling Lourdes. Sigurado akong magugustuhan niyo ang epekto," nakangiting sagot ni Aling Teresa, umaasa na mabago ang isip ng matanda. Matapos ang ilang araw, bumalik si Aling Lourdes sa pwesto ni Aling Teresa, ang kanyang mukha ay may ngiti. "Alam mo, Teresa, malaki ang naitulong ng iyong lavender candle. Ang sarap ng tulog ko, parang wala ako sa mundo," excited na kwento ni Aling Lourdes. "Masaya akong marinig yan, Aling Lourdes. Sabi ko sa inyo, epektibo ang mga kandilang ito," masayang tugon ni Aling Teresa. Nakita ng iba pang kapitbahay ang pagbabago kay Aling Lourdes at unti-unti na ring nagsimulang magtanong at bumili ng mga kandila. Isa na rito si Mang Andres, na dati-rati ay may pagdududa sa mga bagong ideya. "Teresa, mayroon ka bang kandilang makakatulong para sa kapaguran at sakit ng katawan? Araw-araw kasi ako nagbubuhat ng mabibigat sa trabaho," tanong ni Mang Andres, habang hinihimas ang kanyang balikat. "Opo, Mang Andres. Subukan niyo po itong eucalyptus. Nakakatulong ito sa pag-refresh ng katawan at isipan. Makakaramdam kayo ng ginhawa pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho," inirekomenda ni Aling Teresa. Habang lumilipas ang mga araw, dumarami ang bumibili at nagpapatunay sa bisa ng mga kandila ni Aling Teresa. Nagsimula na rin siyang makarinig ng mga kwento mula sa kanyang mga kapitbahay tungkol sa kung paano nila naranasan ang positibong epekto ng kanyang mga kandila, may mas mahimbing na pagtulog, mas magaan na pakiramdam, at nabawasan ang stress. Sa tuwing may bumabalik para magpasalamat o bumili ulit, nakadarama si Aling Teresa ng malalim na kasiyahan at pagmamalaki. Ang kanyang simpleng negosyo ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa gabi kundi nagdadala rin ng ginhawa at kaligayahan sa kanyang mga kapitbahay. Kung alam lang nila ang lihim sa likod ng mga kandilang ito, naisip niya minsan habang pinagmamasdan ang mga taong masayang umuuwi dala ang mga kandila niya. Ngunit pinili niyang panatilihing lihim ang pinanggalingan ng kanyang kaalaman bilang paggalang sa kaharian ng mga duwende, at bilang proteksyon din sa kanyang pamilya at sa mga espesyal na kandilang ito. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa mga kakaibang scented candles ni Aling Teresa ay kumalat hindi lamang sa kanilang baryo kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar.
Ang mga kwento ng mahimbing na pagtulog, nabawasang stress, at iba pang positibong epekto ng mga kandila ay mabilis na lumaganap. Isang hapon, habang abala si Aling Teresa sa pag-aayos ng kanyang pwesto sa palengke, lumapit ang isang babae na hindi niya kilala. "Magandang hapon po, kayo po ba si Aling Teresa na gumagawa ng mga espesyal na kandila?" tanong ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kuryosidad. "Opo, ako nga. Ano po ang maitutulong ko sa inyo?" Magiliw na tugon ni Aling Teresa, habang iniimbitahan ang babae na lumapit at tingnan ang iba't ibang uri ng kandila. "Narinig ko po mula sa aking kapitbahay na napakabisa ng inyong mga kandila. Ako po si Lorna, galing pa po ako sa kabilang bayan." Pagpapakilala ng babae, na tila nasa sabik sa kanyang natuklasan. "Aba, malayo ang inyong pinanggalingan. Anong partikular na kandila po ang inyong hinahanap?" tanong ni Aling Teresa, habang ipinapakita ang mga kandila na may iba't ibang scent. Ang sabi po nila, maganda raw po itong lavender para sa pagtulog. "Higit sa lahat, interesado po ako sa citrus na kandila. Palagi po kasi akong napupuyat at wala sa mood dahil sa trabaho," paliwanag ni Lorna. "Tama po ang inyong narinig. Ito po ang lavender, at ito naman ang citrus. Pareho po silang mabisa sa kanilang layunin," sabi ni Aling Teresa, habang iniaabot ang mga sample ng kandila para maamoy ni Lorna. Nang maamoy ni Lorna ang citrus candle, agad siyang napangiti. "Ang bango nito. Pakiramdam ko, bumalik ang aking enerhiya," masaya niyang sambit. "Iyan nga po ang epekto niyan. Nakakatulong po ito para maging masigla at alerto," sagot ni Aling Teresa, natutuwa sa positibong tugon ng babae. Bumili si Lorna ng ilang kandila at bago umalis ay sinabing, "Siguradong babalik po ako para bumili pa. Sasabihin ko rin po sa aking mga kaibigan at kapamilya ang tungkol sa inyong mga kandila." "Magandang balita yan, Lorna. Maraming salamat po sa pagtangkilik," paalam ni Aling Teresa, na may ngiti ng kasiyahan at kaginhawaan sa kanyang mukha. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumami ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ang dumadayo sa pwesto ni Aling Teresa para bumili ng kanyang mga kandila. Kabilang na dito ang mga pamilya na naghahanap ng natural na paraan para sa kalusugan at kabutihan, mga manggagawa na naghahangad na makarelax pagkatapos ng mahabang araw, at mga matatanda na naghahanap ng aliw at ginhawa sa kanilang araw-araw na buhay. Sa bawat benta at kwentong ibinabalik sa kanya, nadarama ni Aling Teresa ang isang malalim na kasiyahan at kapayapaan. Alam niyang ang mga kandilang ito, na may lihim na galing sa kaharian ng mga duwende, ay hindi lamang nagpapabuti ng kanyang buhay kundi pati na rin ang buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang lihim ng mga duwende ay naging lihim ng tagumpay ni Aling Teresa, isang lihim na maingat niyang pinangangalagaan at pinapahalagahan. Habang patuloy na lumalaganap ang balita tungkol sa mga kahanga-hangang kandila ni Aling Teresa, dumami ng dumami ang kanyang mga suki. Ang dating tahimik na pwesto sa palengke ay napuno ng mga tao mula sa iba't ibang lugar, lahat ay nais makabili ng kanyang espesyal na mga kandila. Dahil dito, kinailangan ni Aling Teresa na palawakin ang kanyang negosyo upang matugunan ang tumataas na demand. Isang umaga, habang nag-aayos ng kanyang tindahan, nilapitan siya ng kanyang matalik na kaibigang si Aling Delia. "Teresa, mukhang hindi ka na nauubusan ng mga mamimili. Ano ang plano mo ngayon?" tanong ni Aling Delia, habang tinitingnan ng mahabang pila ng mga tao. "Alam mo, Delia, kailangan ko nang maghanap ng mas malaking lugar para makagawa ng mas maraming kandila. Hindi na kaya ng maliit kong tindahan ang dami ng mga order," sagot ni Aling Teresa, halatang puno ng pananabik at kaunting kaba. "Naisip mo na ba kung saan ka lilipat?" pusisa ni Aling Delia. "May nakita akong lumang bodega sa kabilang kalye. Mukhang tamang-tama ito para sa isang maliit na pabrika ng kandila. Kung matutulungan mo ako, maaari nating ayusin iyon at gawing lugar para sa produksyon," paliwanag ni Aling Teresa, puno ng pag-asa. "Oo naman, Teresa. Alam mong handa akong tumulong," masayang tugon ni Aling Delia. "Sabihin mo lang kung anong kailangan mo." Agad nilang sinimulan ang pag-aayos ng lumang bodega. Kasama ang iba pang mga kapitbahay na handang tumulong, ginawa nilang isang maayos na pabrika ng kandila ang dating abandonadong gusali. Ang bawat isa ay nagbigay ng kanilang oras at lakas, nagkakaisa para sa tagumpay ng kanilang kaibigan. Habang nagtatrabaho sila, nagkaroon ng malalim na pag-uusap si Aling Teresa at Aling Delia. "Delia, hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon ako ng ganitong kalaking negosyo," sabi ni Aling Teresa, na may halong tuwa at takot sa kanyang boses.
Nako Teresa, karapat-dapat ka naman talaga. Sa dami ng pagtulong mo sa iba, ngayon na ang pagkakataon mong umunlad, sagot ni Aling Delia, na puno ng suporta. Ngunit minsan naiisip ko, paano kung hindi ko kayanin? Paano kung magbago ang lahat at bumalik kami sa dati? Tanong ni Aling Teresa, na may halong kaba sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala Teresa, nandito kami para tulungan ka. Hindi ka nag-iisa, sagot ni Aling Delia, na tinatapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Sa loob ng ilang linggo, naging matagumpay ang kanilang pagsisikap. Ang dating lumang bodega ay naging isang maliit na pabrika na puno ng mga materyales at kagamitan para sa paggawa ng kandila. Ang mga kapitbahay at kaibigan ni Aling Teresa ay naging bahagi ng kanyang negosyo, bawat isa ay may kani-kanyang responsibilidad. Sa bawat araw na lumilipas, nadagdagan ang kanilang produksyon at lumawak ang kanilang merkado. Ang mga order ay nanggaling na hindi lamang sa kanilang baryo kundi pati na rin sa mga karatig bayan at lungsod. Nakita ni Aling Teresa ang malaking pagbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Aling Teresa sa kanilang bahay, lumapit ang kanyang anak na si Lito. Inay, ang laki na po ng negosyo natin. Maraming salamat po sa inyong pagsisikap, sabi ni Lito, na puno ng pagmamalaki. Anak, hindi ito magiging posible kung wala ang tulong ninyo at ng ating mga kapitbahay. Kailangan natin silang pasalamatan sa kanilang suporta, sagot ni Aling Teresa, na puno ng pasasalamat. Naiintindihan po namin yan inay. Lagi po naming tatandaan ang inyong itinuro sa amin na mahalaga ang pagtutulungan, tugon ni Lito, na hinahawakan ng kamay ng kanyang ina. Habang pinagmamasdan ni Aling Teresa ang kanilang pabrika at ang masayang komunidad na tumutulong sa kanya, naramdaman niya ang isang malalim na kasiyahan at kapayapaan. Alam niyang ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng kanyang pagsisikap kundi pati na rin ng pagmamahal at pagtutulungan ng kanyang komunidad. Sa bawat kandilang ginagawa nila, nadarama niya ang liwanag ng kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa, na siyang magbibigay inspirasyon sa kanya upang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sa patuloy na pag-usbong ng negosyo ni Aling Teresa, ang balita tungkol sa kanyang mga kahangahangang kandila ay mabilis na kumalat sa iba't ibang bayan at lungsod. Hindi nagtagal, dumating ang mga mamimili mula sa malalayong lugar upang maranasan ang kakaibang ginhawa at saya na dulot ng kanyang mga produkto. Isang umaga, habang abala si Aling Teresa sa pagtanggap ng mga order sa kanyang pabrika, dumating ang isang grupo ng mga bisita na mukhang galing pa sa malayong lugar. Ang kanilang leader, si Ginang Liza, ay isang kilalang negosyante mula sa lungsod. Magandang araw po, kayo po ba si Aling Teresa? Tanong ni Ginang Liza, habang lumalapit kay Aling Teresa na abala sa pag-aayos ng mga kandila. Opo, ako nga po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Sagot ni Aling Teresa, na may ngiti sa kanyang mukha. Narinig ko po mula sa mga kaibigan ko ang tungkol sa inyong mga espesyal na kandila. Gusto ko sanang makita at subukan ng iba't ibang uri ng inyong produkto, sabi ni Ginang Liza, na puno ng kuryosidad at excitement. Tunay po bang totoo ang sinasabi nila na ang inyong mga kandila ay may mga natatanging kapangyarihan? Tanong ng isa sa mga kasama ni Ginang Liza, na halatang sabik malaman ang totoo. Opo, bawat kandila po ay ginawa gamit ang espesyal na wax at asensya. Halimbawa, ang lavender candle namin ay talagang nakakatulong sa pagtulog at pagpapakalma, paliwanag ni Aling Teresa, habang ipinapakita ang iba't ibang uri ng kandila. Maaari ba naming amuyin ang ilang mga sample? Tanong ni Ginang Liza, habang tinitingnan ng mga kandila. Syempre po, pakiamoy lang po. Narito po ang lavender, eucalyptus, vanilla, citrus, at rose, sabi ni Aling Teresa, sabay abot ng ilang sample na kandila. Habang inaamoy ni Mrs. De Luna at ng kanyang mga kasama ang mga kandila, hindi nila mapigilan ang paghanga. Napakabango, parang bawat isa ay may kakaibang epekto, sabi ni Mrs. De Luna, na tila namamangha. Teresa, gusto kong mag-order ng maramihan. Maaari ba kitang kunin bilang regular na supplier ng aming spa sa lungsod? Tanong ni Mrs. De Luna, na puno ng pananabik. Ikinalulugod ko po iyon Mrs. De Luna. Maraming salamat po sa inyong tiwala, sagot ni Aling Teresa, na hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Habang nag-uusap sila tungkol sa detalye ng order, naramdaman ni Aling Teresa ang isang kakaibang tuwa at pasasalamat. Hindi niya akalain na ang kanyang mga simpleng kandila ay aabot sa ganitong antas ng tagumpay.
Kasabay nito, napagtanto niya ang malaking responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Tanglaw, sana nakikita mo ito, bulong ni Aling Teresa sa sarili. Ang iyong tulong ay nagdulot ng malaking pagbabago sa aking buhay. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na sina Mrs. De Luna at ang kanyang grupo, bitbit ang kanilang mga order at pangako na babalik upang kumuha pa ng mga produkto. Nang sila'y makaalis, hindi maiwasan ni Aling Teresa ang mag-isip ng malalim. Lito, Maria, lumapit nga kayo rito, tawag ni Aling Teresa sa kanyang mga anak. Ano po iyon inay? Tanong ni Lito habang lumalapit kasama si Maria. Nakikita niyo ba ang nangyayari? Ang ating mga kandila ay umaabot na sa iba't ibang lugar. Dapat tayong magpasalamat at magpatuloy sa paggawa ng may buong puso at dedikasyon, sabi ni Aling Teresa, na may pagmamalaki at pagmamahal sa kanyang mga anak. Opo inay, talagang nakaka-inspire po ang ginagawa ninyo, sagot ni Maria, na may ngiti sa kanyang labi. At lagi po naming tatandaan ang inyong mga itinuro inay, dagdag ni Lito, na puno ng determinasyon. Habang patuloy na dumarami ang mga order at kliyente mula sa iba't ibang lugar, nanatiling tapat si Aling Teresa sa kanyang prinsipyo ng kalidad at pagmamahal sa paggawa. Ang kanyang negosyo ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng masaganang buhay kundi pati na rin ng inspirasyon at pag-asa sa kanilang komunidad. Sa bawat kandilang kanilang ginagawa, nadarama ni Aling Teresa ang isang malalim na koneksyon sa kanyang mga kaibigan sa kaharian ng mga duwende. Alam niyang ang kanilang suporta at kaalaman ang nagbigay daan upang marating niya ang tagumpay na ito. Sa kanyang puso, pinangako niya na magpapatuloy siyang gumawa ng mga kandilang magbibigay liwanag at pag-asa sa bawat tahanan na kanilang maabot. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Aling Teresa, hindi may kakaila ang kasikatan ng kanyang mga kandila. Ang mga ito'y umabot na sa iba't ibang bayan at lungsod, at naging usap-usapan. Isang araw, dumating ang isang malaking kumpanya na may balak bilhin ang kanyang negosyo. Maagang nagpunta sa pabrika si Aling Teresa para asikasuhin ang mga order nang dumating ang isang magarang kotse. Mula rito, bumaba ang isang lalaki na mukhang mayaman at maimpluwensya. Lumapit siya kay Aling Teresa na kasalukuyang abala sa kanyang trabaho. Magandang araw po, kayo po ba si Aling Teresa? Tanong ng lalaki, na may formal na itsura at suot na mamahaling damit. Opo, ako nga po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Sagot ni Aling Teresa, habang pinapahiran ng pawis ang kanyang noo. Ako po si Mr. David Villanueva, mula sa kumpanya ng Villanueva Enterprises. Narinig po namin ang tungkol sa inyong mga kandila at gusto po naming bilhin ang inyong negosyo, wika ni Mr. Villanueva, na nag-aabot ng isang envelope. Nang buksan ni Aling Teresa ang envelope, laking gulat niya nang makita ang halaga na inaalok para sa kanyang negosyo. Napakalaking halaga nito, bulong niya sa sarili, habang tinitingnan ang numero sa papel. Naiintindihan ko po na maaaring nagulat kayo sa aming alok, ngunit naniniwala kami na ang inyong mga kandila ay may malaking potensyal sa merkado. Sa tulong ng aming kumpanya, mas mapapalawak natin ang inyong negosyo, paliwanag ni Mr. Villanueva, na may kumpiyansang ngiti. Nagtataka at nag-aalangan, tinanong ni Aling Teresa, bakit po ninyo nais bilhin ang aking negosyo? Ano po ang plano ninyo? Aling Teresa, naniniwala kami na sa aming karanasan at resources, maaari naming gawing global brand ang inyong mga kandila. Ang kalidad at uniqueness ng inyong produkto ay tiyak na tatangkilikin ng mas maraming tao, sagot ni Mr. Villanueva. Bagamat kaakit-akit ang alok, naramdaman ni Aling Teresa ang isang pag-aalinlangan. Mr. Villanueva, alam kong malaki ang potensyal ng aking negosyo, ngunit hindi ko po ito itinayo para lang ibenta. Ang kalidad ng mga kandila ko ay hindi matutumbasan ng pera. Ang bawat isa ay ginawa ng may pagmamahal at dedikasyon, paliwanag niya, na may halong determinasyon at emosyon. Naiintindihan ko po iyon Aling Teresa. Ngunit isipin po ninyo ang mas malaking oportunidad na maaaring dumating sa inyo at sa inyong pamilya, sagot ni Mr. Villanueva, na pilit pang inihikayat si Aling Teresa. Hindi maiwasan ni Aling Teresa na mag-isip ng malalim. Alam niyang ang perang iniaalok ay maaaring magbigay ng masaganang buhay sa kanyang pamilya, ngunit alam din niyang ang kanyang mga kandila ay may mas malalim na kahulugan at layunin. Mr. Villanueva, pasensya na po, ngunit hindi ko po maibebenta ang aking negosyo. Ang mga kandila ko ay bahagi ng aking buhay at kultura. Ang kalidad ng paggawa at ang pag-aalaga ko sa bawat isa ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera, matatag na tugon ni Aling Teresa.
Nakaramdam ng pagka-disappoint si Mr. Villanueva ngunit iginiit niya, kung sakali pong magbago ang inyong isip, nandito lang po kami. Ang aming pinto ay palaging bukas para sa inyo. Salamat po sa inyong alok Mr. Villanueva. Ngunit sa ngayon, mas pipiliin ko pong manatiling tapat sa aking mga prinsipyo at sa mga taong nagtitiwala sa akin, sabi ni Aling Teresa na may ngiti. Matapos umalis ni Mr. Villanueva, nakaramdam si Aling Teresa ng isang malaking ginhawa. Alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang suporta ng kanyang pamilya at komunidad na patuloy na nagtitiwala sa kanya. Nay, bakit po ninyo tinanggihan ang alok? Ang laki po ng perang inaalok nila, tanong ni Lito, na naguguluhan sa desisyon ng kanyang ina. Anak, hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. Ang ating mga kandila ay ginawa mula sa puso at may espesyal na kahulugan. Hindi ko ito ipagpapalit kahit gaano kalaki ang halaga, paliwanag ni Aling Teresa, habang niyayakap ang kanyang anak. Naiintindihan ko po Nay, mas mahalaga po talaga ang ating prinsipyo at kalidad, sagot ni Lito na may ngiti sa kanyang labi. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Aling Teresa sa harap ng kanyang tahanan, nagpasalamat siya sa mga biyayang natanggap at sa suporta ng kanyang pamilya at komunidad. Ang kanyang determinasyon na manatiling tapat sa kanyang sinimulan ay lalo pang nagpatibay sa kanyang puso. Alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa halaga ng pera kundi sa pagmamahal at dedikasyon sa bawat kandilang ginagawa niya. Sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng negosyo ni Aling Teresa, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga pangarap at misyon. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang nag-iipon ng pera upang magpatuloy sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Sa wakas, dumating ang araw na nakapag-ipon siya ng sapat na pera upang bilhin ang kumpanya na minsan nang nag-alok na bilhin ang kanyang negosyo. Isang umaga, nagpa siya si Aling Teresa na bumisita sa opisina ng Villanueva Enterprises. Sa kanyang pagdating, malugod siyang sinalubong ni Mr. David Villanueva, ang may-ari ng kumpanya. Magandang araw, Mr. Villanueva. Ako po si Aling Teresa, magalang na bati ni Aling Teresa habang iniabot ang kanyang kamay. Magandang araw rin po, Aling Teresa. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Mr. Villanueva, na may halong pag-usisa sa kanyang mukha. Napag-isipan ko pong bilhin ang inyong kumpanya. Nais ko pong gamitin ang Villanueva Enterprises upang lalo pang mapaunlad ang aking negosyo at makatulong sa mas maraming tao. Diretsong sabi ni Aling Teresa, puno ng determinasyon. Nagulat si Mr. Villanueva sa sinabi ni Aling Teresa. Talaga po ba? Iyan po ba'y seryosong alok? Tanong niya, hindi maitago ang kanyang pagkabigla. Opo Mr. Villanueva, nakaipon po ako ng sapat na pera at handa na po akong mag-invest upang mabigyan ng mas maraming trabaho ang mga tao sa aming baryo, paliwanag ni Aling Teresa. Matapos ang ilang oras ng pag-uusap at pagsasaayos ng mga dokumento, opisyal nang naging pag-aari ni Aling Teresa ang Villanueva Enterprises. Kinabukasan, tinipon ni Aling Teresa ang lahat ng mga manggagawa sa malaking bulwagan ng kumpanya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Aling Teresa, ang bagong may-ari ng kumpanyang ito, panimula niya, may ngiti sa kanyang mukha. Tahimik na nakikinig ang mga manggagawa, nagtataka at nag-aabang sa susunod na sasabihin ni Aling Teresa. Alam ko po na ang karamihan sa inyo ay nagtrabaho ng matagal na panahon sa ilalim ng dating pamamahala. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang aking mga plano, sabi ni Aling Teresa, puno ng pag-asa at pangarap. Una, nais kong itaas ang inyong mga sahod. Alam ko po na ang bawat isa sa inyo ay nagsusumikap at nararapat na makatanggap ng tamang kabayaran para sa inyong trabaho, pahayag ni Aling Teresa. Nagulat at natuwa ang mga manggagawa. Nagpalakpakan sila bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Maraming salamat po Aling Teresa. Matagal na po naming hinihintay ito, sabi ni Mang Andres, isa sa mga matagal ng empleyado. Maraming salamat din po sa inyong tiwala at suporta. Alam ko pong hindi magiging madali ang lahat ng ito, ngunit nangangako akong gagawin ang lahat ng aking makakaya upang mapabuti ang ating kalagayan, sagot ni Aling Teresa, puno ng pagmamahal at dedikasyon. Habang tumatagal ang pag-uusap, naramdaman ni Aling Teresa ang mainit na pagtanggap at pasasalamat ng mga manggagawa. Alam niyang ang kanyang desisyon na bilhin ang kumpanya ay hindi lamang para sa kanyang negosyo kundi para na rin sa mga taong umaasa sa kanya. Ma'am Teresa, hindi po namin inaasahan ang ganitong biyaya. Maraming salamat po talaga, sabi ni Aling Celia, isa pang empleyado na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya.
Huwag po kayong mag-alala, Aling Celia. Hanggat nandito tayo at nagtutulungan, sigurado akong magiging matagumpay tayo, sagot ni Aling Teresa, puno ng tiwala sa kanyang mga kasamahan. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Aling Teresa ang malaking pagbabago sa kanyang paligid. Ang kanyang pabrika ng kandila ay patuloy na umuunlad, at ang buhay ng mga manggagawa ay unti-unting bumuti dahil sa mas mataas na sahod at mas magandang kalagayan sa trabaho. Habang nakaupo sa kanyang opisina isang hapon, lumapit si Maria, ang kanyang anak. Inay, napakaganda po ng ginagawa ninyo. Maraming tao ang natutulungan natin, sabi ni Maria, puno ng pagmamalaki sa kanyang ina. Anak, lahat ng ito ay para sa ating kinabukasan. Sana'y patuloy tayong magtagumpay at magbigay inspirasyon sa iba, sagot ni Aling Teresa, habang niyayakap ang kanyang anak. Sa bawat kandilang kanilang ginagawa, nadarama ni Aling Teresa ang liwanag ng pag-asa at pagkakaisa. Ang kanyang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera kundi sa pagmamahal at dedikasyon sa mga taong pinagsisilbihan niya. Ang pagbili ng kumpanya ay nagbigay daan upang lalo pang palawakin ang kanyang misyon, ang magdala ng liwanag at ginhawa sa bawat tahanan na kanilang maabot. Sa kabila ng tagumpay at kasaganahan na naranasan ni Aling Teresa, hindi niya nakalimutan ang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Nagpasya siyang magdaos ng isang malaking pagdiriwang upang pasalamatan ang lahat ng mga tumulong at sumuporta sa kanya mula sa simula. Naging abala ang buong baryo sa paghahanda para sa okasyon, at ang excitement ay ramdam ng lahat. Sa araw ng pagdiriwang, ang buong baryo ay nagmistulang isang malaking piyesta. May mga banderitas na nagkukulay sa kalangitan, mga mesa na puno ng masasarap na pagkain, at mga programa na magbibigay kasiyahan sa lahat ng bisita. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa malaking bakuran ni Aling Teresa, ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti at pag-asa. Magandang araw sa inyong lahat, bati ni Aling Teresa mula sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng saya. Nagtipon-tipon tayo ngayon upang ipagdiwang ang tagumpay ng ating munting komunidad. Sa inyong tulong at suporta, nagawa nating pagtagumpayan ang maraming pagsubok. Nagpalakpakan ang mga tao, na nagpapahayag ng kanilang kasiyahan at pasasalamat. Lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa inyong lahat, patuloy ni Aling Teresa. Sa mga manggagawa ng ating pabrika, sa mga kaibigan at kapitbahay na laging nandyan upang tumulong, at sa aking pamilya na nagbigay ng walang sawang suporta, maraming salamat po sa inyong lahat. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, nagkaroon ng mga sayawan at iba't ibang palaro na lalong nakapagpasaya sa mga bisita. May mga bata na masayang naglalaro sa paligid, habang ang mga matatanda ay nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ni Aling Teresa ang isang pamilyar na presensya. Si Tanglaw, ang duwendeng kanyang tinulungan at naging kaibigan, ay naroon din sa pagdiriwang. Bagaman hindi siya nakikita ng ibang tao, ramdam ni Aling Teresa ang kanyang presensya. Tanglaw, salamat sa pagdating, bulong ni Aling Teresa habang nakatingin sa isang sulok kung saan naroon si Tanglaw. Nandito ako upang makiselebrate sa iyong tagumpay, Aling Teresa. Ang iyong kabutihan at malasakit ay nagdala ng malaking pagbabago hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng mga taong nasa paligid mo, sagot ni Tanglaw na nakangiti. Nangako akong hindi kita pababayaan, at sa bawat hakbang na ginawa ko, dala-dala ko ang iyong aral at suporta, sabi ni Aling Teresa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Patuloy mong gamitin ang iyong puso at ang iyong natutunan. Ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso at dedikasyon sa pagtulong sa iba, wika ni Tanglaw bago siya tuluyang maglaho. Habang pinagmamasdan ni Aling Teresa ang mga tao na nagdiriwang, naramdaman niya ang isang malalim na kasiyahan at pasasalamat. Alam niyang ang kanyang tagumpay ay hindi lamang dahil sa kanyang sipag at tiyaga kundi dahil din sa suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya at ang gabay ni Tanglaw. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, ang bawat isa ay umuwi ng may ngiti sa kanilang mga labi at mayroong pag-asa para sa kinabukasan. Ang araw na iyon ay naging simbolo ng pagkakaisa, pagmamahal, at tagumpay ng komunidad, na magbibigay inspirasyon sa kanila sa mga darating pang panahon. Habang naglalakad pa uwi, niyakap ni Aling Teresa ang kanyang mga anak. Mga anak, alalahanin ninyo ang araw na ito. Ito ay patunay na sa sipag, pagmamahal, at tulong ng bawat isa, kaya nating abutin ang ating mga pangarap, sabi niya, puno ng pagmamalaki at kasiyahan. Opo inay, lagi po naming tatandaan ang inyong mga aral at ang lahat ng itinuro nyo sa amin,
sagot ni Lito, habang mahigpit na niyayakap ang kanyang ina. Sa kanilang puso, nadama nila ang liwanag ng tagumpay at ang init ng pagkakaisa ng kanilang komunidad. At sa bawat kandilang sinisindihan nila sa kanilang tahanan, dala nila ang pag-asa, pagmamahal, at inspirasyon. Sa bawat sindi ng kandila, pinapaalalahanan nila ang kanilang sarili na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman kundi sa kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang kwento ni Aling Teresa ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa na kahit sa simpleng paraan, ang kabutihan ay may kakayahang magdala ng liwanag at pag-asa sa madilim na bahagi ng buhay.